Inayos ako ng kapatid ko para makipag-date sa kanyang hometown. Ang target ay ang kanyang kapatid na babae, ngunit ang nagbukas ng pinto ay ang aking ex-girlfriend. Nakasuot siya ng sutlang robe at malamig na tumingin sa akin. Sino ang hinahanap mo? Sumilip sa likod niya ang isang cute na ulo. Ate, siya yung sinabi ko sa'yo na gusto kong kapatid. Diretsong pinutol siya ng ex-girlfriend ko, mukhang manloloko. Parang nasa karayom ako habang kumakain. Inabot ng kapatid na babae ang kanyang chopsticks sa aking mangkok. Ang ex-girlfriend ko naman ay inabot ang kanyang paa sa aking laylayan. Iniwasan ko ang pagkain ng kapatid na babae. Ngunit hindi ko maiwasan ang maliit na paa ng aking ex-girlfriend na nakasuot ng itim na medyas. Pagkatapos ay hinila niya ako papasok sa silid at malakas na isinara ang pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na pagnanais na makipaglaban. Naging magaling ka na, nangahas kang akitin ang kapatid ko. Xiaoyi, bilisan mo, nagpapakababae ka. Ang malakas na boses ni Bai Jian ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang aking mga tainga ay umuugong. Hinigpitan ko ang hawak sa wine glass, ang aking mga palad ay puno ng pawis. Ito ay isang blind date, at ito ay sa mismong kapatid na babae ng aking matalik na kaibigan. Ang tagal ko ng single. Hinayaan ako ng matalik kong kaibigan na sirain ang kanyang kapatid na babae. Ayon kay Bai Jian, ang kanyang kapatid na si Bai Ningbing ay isang sweet girl. Malambot at madaling ibagsak at isa ring koser. Nakita ko na ang mga litrato. Talaga namang ang pinakamagandang dilad. Nandito na, nagmamadali na. Humina ako ng malalim. Inayos ko ang aking ngiti at handa na akong ipakita ang aking pinagpraktisan na malumanay at napakainit na imahe ng lalaki. Bumukas ang pinto, ang aking ngiti ay nanigas sa aking mukha, nabasag. Walang sweet girl, walang twin tails, tanging isang napakalamig na mukha, na puno ng frost sa oras na ito. Liu Ruyan, ang aking ex-girlfriend na may lihim na relasyon, ang ex-girlfriend na nag-iwan sa akin 6 na buwan na ang nakakaraan. Nagdulot sa akin ng 3 buwang pagkalugmok. Nakasuot siya ng isang burgundy silk robe, ang kwelyo ay napakababa. Nakalantad ang isang malaking bahagi ng puting balat, ang sinturon ay maluwag na nakatali, ang likas na katamaran na yon. Halos nakamamatay, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa sa malamig na hangin ng Siberia. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, bahagyang binuksan niya ang kanyang pulang labi at bumulong ng 2 salita. Sino ang hinahanap mo? Ang aking utak ay umugong. Naisip ko ang hindi mabilang na mga eksena ng muling pagkikita, isang hindi sinasadyang pagkikita sa isang kanto ng kalye. Reunion ng mga kaklase o kahit na agawin siya sa kanyang kasal. Ang tanging hindi ko naisip ay nasa harap ng kanyang pintuan. Pupunta ako para makipag-date sa kanyang kapatid na babae. Pinapunta ako ni Bai Jian. Nauutal ako na wala agad ang momentum ko. Ate, sino yan? Isang matamis na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likod ni Liu Ruyan, sumilip ang isang malambot na maliit na ulo. Nang makita ako ni Bai Ningbing, ang kanyang mga mata ay agad na naging maliwanag na parang mga ilaw, ang kanyang mga pisngi ay namula. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Sumigaw siya sa gulat, si Kuya Xiaoyi. Ate, siya yung sinabi ko sa'yo. Yung crush ko. Tapos na. Ang battle royale ay bumaba na. Hindi lumingon si Liu Ruyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, na para bang gustong gumawa ng 2 butas sa aking katawan. Malamig siyang suminghal, mukhang manloloko. Mukhang hindi disente, madulas ang dila. Lumabas si Bai Jian mula sa banyo sa oras na ito. Hindi niya lubusang maintindihan ang tensyon, agad niyang inakbayan ang aking leg. Ate, ano ang ginagawa mo? Ito ang matalik kong kaibigan, tunay na lalaki. Hoy Lauxiao, pasok na. Ano pang hinihintay mo? Hoy Lauxiao, ang ate ko ay tulad mo. Matagal ng single. Wala pang karanasan sa pag-ibig. Pilit akong hinila papasok sa bahay. Tumabi si Liu Ruyan para papasukin ako. Nang magkadikit ang aming balat, naamoy ko ang pamilyar na pabango sa kanyang katawan. Iyon ay ang dessert rose, malamig at ilang. Pagkatapos ay bumulong siya sa aking tainga, kung magsalita ka ng kahit ano. Papatayin kita. Agad akong pinagpawisan sa likod. Ang atmosfera sa hapagkainan ay kakaiba, parang kinukunan ng horror film. Wala ang mga magulang ni Bai. 4 na tao ang nakaupo sa paligid ng mesa. Si Bai Jian ay isang bastos na tao, at nagpapakilala siya ng may galak, sister. Ito si Xiaoyi. Bata pa at may potensyal, kahit na wala siyang pera ngayon. Ngunit stock na may potensyal. Inaprubahan siya ng kuya para sa'yo. Si Bai Ningbing ay nakaupo sa tabi ko. Mahiya-hiyang tumingin sa akin, kumuha ng isang piraso ng tadyang at inilagay sa aking mangkok, kuya. Kumain ka ng marami, payat ka. Ang kanyang boses ay sobrang tamis. Kakaisip ko lang magpasalamat, bigla akong nakaramdam ng lamig sa ilalim ng mesa. May kung anong dumikit sa binti ko, malamig at madulas. Pakiramdam ng nylon stocking. Hindi ko sinasadya na tumingala, nakaupo sa harap ko si Liu Ruyan.
Dahan-dahan siyang sumisipsip ng sabaw, hindi lumilingon. Pero sa ilalim ng mesa, ang kanyang paa ay labis na mapangahas. Ang dulo ng kanyang daliri ay nakakapit sa aking pantalon, unti-unting gumagapang pataas. Mula sa binti hanggang sa tuhod, hanggang sa hita, ang kanyang paa ay parang ahas. Nanginginig ang chopsticks ko, nahulog ang tadyang na kinuha ko sa mesa at gumulong ng 2 beses. Anong nangyari, Lao Xiao? Natatakot kang maubusan ng lakas. Puno ng pagkain ang bibig ni Bai Jian. Hindi malinaw na nagtanong. Agad namang kumuha ng tissue si Bai Ningbing para punasan ako. Ayos ka lang ba, kuya? Hindi ba masarap? Hindi ako nagugustuhan ng pagkain. Muntik na akong mamatay sa takot. Biglang nagdiin ang paa sa ilalim ng mesa, may mapangahas na ngisi sa kanyang mga mata na puno ng hamon at panganib. Tila sinasabi, masarap ba? Pinagpapawisan ang noo ko. Gusto kong umiwas, pero kapag gumalaw ako sa kaliwa, sinusundan ako ng kanyang paa sa kaliwa. Umatras ako, direkta niyang ipinatong ang kanyang binti sa pagitan ng aking mga hita. Patuloy pa rin sa pagkuha ng pagkain para sa akin si Bai Ningbing. Kuya, kainin mo to, biglang nagsalita si Liu Ruyan. Dapat lang na magdagdag dahil ang ilan ay talagang mahina. May ipinahihiwatig ang mga salitang ito. Tumawa ng malakas si Bai Jian. Ate, ang galing mo talaga. Malakas ang katawan ni Lao Xiao. Parang gusto ko nang mamatay. Ang hapunan na ito. Hindi ako natunawan. Isa itong pagpapahirap. Sa wakas, natapos na ang pagkain. Balak ko nang humanap ng dahilan para umalis, biglang tumayo si Liu Ruyan at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking pulso, sobrang lakas. Sumama ka sa akin. Pag-usapan natin ang tungkol sa kapatid ko, sabi ni Bulong Fen. Hinila niya ako papunta sa kanyang silid. Ate, anong gagawin mo? Nagulat si Bai Ningbing. Huwag makialam ang mga bata kapag nag-uusap ang mga matatanda. Inihagis ako ni Liu Ruyan sa silid. Isinara niya ang pinto at nilock. Ang tunog na yon ay parang kampana ng kamatayan. Tapos na ako, walang ilaw sa silid. Sarado ang mga kortina. Sa kadiliman, ang mga mata lang ni Liu Ruyan ang nakakatakot. Sinandal niya ako sa pinto, nakapirming nakapatong ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng ulo ko. Tila ba susunggaban niya ako? Kahit lalaki ako at babae siya, ang aura na ito ay katapusan ko na. Xiao Yi, ang galing mo ah. Nagngangalit siya, ang kanyang boses ay parang pinipiga mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Kalahating taon pa lang tayong hiwalay. Hindi mo na matiis ang kalungkutan at nilapitan mo pa si Xiao Lingbing. Itinaas niya ang kanyang isang binti. Nakatutok ang tuhod sa pagitan ng aking mga hita. Dumausdos ang seda na niggown sa kanyang hita, bahagyang nakikita ang itim na puntas. Agad akong napalibutan ng pamilyar at nakamamatay na amoy. Sobrang lapit niya. Malapit na nararamdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga at paggalaw ng kanyang dibdib. Nagkaroon ako ng sandaling pagkablangko sa aking isipan. Sa huli, ang binti na ito, ang katawan na ito, ay dati kong labis na kinahuhumalingan. Napansin niya ang aking kakaibang reaksyon, tumawa siya at iginuhit ang kanyang daliri sa aking dibdib. Ano, nagbago ka na? Dati sa mesa, nagpanggap ka pang matuwid. Bigla siyang lumapit at marahas na hinalikan ang aking bibig. Hindi ito malambing na paglalambing. Ito ay may parusang kagat. Marahas na binuksan ng kanyang dila ang aking panga at galit na pumasok. Binitiwan niya ako at galit na sinabi sa aking tainga, kung gusto mo talagang pumasok sa pamilya Bai, kailangan mo munang bigyang kasiyahan ako. Gusto kitang angkinin at pigaan. Tignan natin kung may lakas ka pang akitin si Xiao Lingbing. Ang mga salitang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Angkinin? Ano ba ang tingin niya sa akin? Isang paraan para maglabas ng sama ng loob. Siya ang nagdesisyon na makipaghiwalay noon at sinabing wala akong ambisyon. Ngayon, gusto niya akong gawing lalaking bayaran. Kahit ang isang taong mahina ay may dignidad. Naglakas loob ako at itinulak siya palayo. Hindi handa si Liu Ruyan at umuurong ng ilang hakbang. Hinihinal ako. Pinunasan ko ang laway sa sulok ng aking bibig, lumamig ang aking mga mata. Liu Ruyan, anong problema mo? Hiwalay na tayo. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Nandito ako ngayon para makipag-date. Ang target ko ay kapatid mo, hindi ikaw. Magpakatino ka. Pagtalikod ko, hindi kayo pwedeng maghawak ng kamay. Bawal umalis. Sumugod si Liu Ruyan at harangang mabuti ang pinto, gamit ang kumot para pigilan ito. Hindi kita papayagang makita siya. Akin ka. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Gulo-gulo ang buhok parang isang baliw. Umiinit na rin ang ulo ko. Sa anong karapatan? Sa anong karapatan basta mo na lang itinatapon kapag gusto mo, at basta mo na lang kinukuha ulit kapag gusto mo? Hinawakan ko ang kanyang pulso at biglang hinila, binaliktad ko siya. Idinikit sa pader. Ngayon, ako naman ang nagdidikta sa kanya. Sa usapin ng pag-atake at pagtatanggol, yumuko ako at tinitigan ang kanyang mga mata.
Halos magkadikit na ang aming ilong. Hindi mo ako papayagang umalis? Sadyang binabaan ko ang aking boses, may halong kayabangan. Humahalinghing ang init sa kanyang mukha. Isang lalaki at isang babae, nag-iisa sa isang silid. Ex pa, Liruyan, hindi ka ba natatakot na mawala ako sa sarili? Hindi mo ako papayagang umalis? Ingat ka, hahalikan talaga kita. Akala ko matatakot siya. Sasabihan niya akong bastos at itutulak ako palayo. Dati, iyan ang pinakaayaw niya sa akin. Ang pagiging walang pakialam ko. Pero hindi ko inaasahan, hindi lang siya natakot. Sa halip pumikit pa siya. Bahagyang nakaangat ang kanyang baba, nanginginig ang mga pilik mata. Para siyang nagpapakuha. May bahid pa ng pag-asa sa kanyang mukha. Natigilan ako. Parang sumuntok ako sa hangin. Nakakainis. Sa ginagawa niya, ako pa ang lumalabas na parang isang nagmamandulang. Kapag hinalikan ko siya, baka yun pa ang gusto niya. Baka maging sunod-sunuran pa ako sa kanya. Shit, mura ko sa isip, agad akong bumitaw. Umatras ako na parang umiiwas sa salot. Walang gana. Samantala, natigilan siya. Mabilis kong binuksan ang pinto at tumakas. Narinig ko ang galit na sigaw ni Liruyan sa likod ko. Xiaoyi, isa kang walang kwenta. Paglabas ko ng kwarto, muntik ko nang mabangga ang isang tao. Nakikinig si Bainingbing sa may pinto. Mukhang nag-aalala. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit. Kumapit sa aking braso. Malambot na bagay na nakadikit sa akin. Kuya, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng ate ko? Kumikinang ang kanyang mga mata. Puno ng pag-aalala. Ganyan talaga ang ugali niya. Nagme-menopause na ng maaga. Kuya, huwag mo siyang pansinin. Nararamdaman ko na may nakatingin sa likod ko. Malamig, mapanira, parang laser na gustong tumagos sa aming dalawa. Hindi ako lumingon. Hinila ko si Bainingbing pababa. Okay lang ako. Isasama kita para maglibang. Kahit parang ginagamit ko ang kapatid niya, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Para makaiwas sa paghabol ni Liruyan, nagtago ako sa mga sumunod na araw. Pero hindi pa rin sumuko si Baijian. Gusto niya pa rin akong ipakasal sa kapatid niya. Laok Xiao. May Comic-Con sa weekend. Magaling ang kapatid ko sa cosplay. Maraming fans. Nabili ko na ang mga tiket. Kapag hindi ka sumama, para mo na rin akong binabastos. Iniisip ko na hindi pupunta si Liruyan sa mga ganitong lugar. Pumayag ako. Pagdating ko sa Comic-Con, nalaman kong hindi nagbibiro si Baijian. Si Bainingbing ay nag-cosplay ng isang magical girl. Kulay rosas na wig. Pofay na palda. May hawak na wand. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Maraming kamera ang kumukuha ng kanyang litrato. Kuya, pwede ka bang sumama sa akin sa litrato? Hinila niya ang aking kamay para mag-pose sa harap ng backdrop. Nakakatuwa ang kanyang kabataan. Punong-puno ng tamis kapag siya ay ngumingiti. Sa totoo lang, masaya kasama ang mga ganitong klaseng babae. Hindi mo kailangang hulaan ang kanilang iniisip. Wala kang poproblemahin. Pero parang may mali. Simula nang pumasok ako, pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Malamig, malagkit, parang isang ahas na nagmamasid sa dilim. Lumingon ako ng ilang beses. Siksikan ang mga tao. Puro iba't ibang costume. Hindi ko mahanap kung sino. Siguro guni-guni ko lang. Inaliw ko ang aking sarili. Naglibot ako buong umaga. Naihi ako. Pumunta ako sa banyo. Pagkatapos kong maghugas ng kamay. Nag-aayos ako ng buhok sa harap ng salamin. Biglang bumukas ang pinto ng katabing kubeta. Isang babae na nakasuot ng itim na baseball cap, itim na mask, at itim na tracksuit. Hindi mapigilang mapatingin sa kanya, sa ganyang kasuotan, para siyang isang assassin sa isang cosplay convention. Tahimik siyang lumapit sa likod ko at nilock ang pinto ng banyo. Click! Isang mahinang tunog. Kinabahan ako at lumingon para tanungin kung sino siya. Biglang tinanggal ng babae ang maskara niya. Si Liruyan. Wala siyang makeup at maputla ang kanyang mukha. Malalim ang kanyang eyebags, mukhang pagod, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Isang uri ng halos nakakabaliw na pagpupumilit. Nagsisimula pa lang akong magsalita. Nang itulak niya ako ng malakas sa pader. Tumayo siya sa kanyang mga daliri at muling hinalikan ako ng sapilitan. Ang halik na ito ay mas marahas at mas desperado kaysa noong nasa bahay kami. Nagdugo ang labi ko at kumalat ang lasa ng dugo sa aking bibig. Ito ay isang matinding lasa. Masaya kang kasama siya, ano? Binitawan niya ako, hinihingal. Malamig ang kanyang mga mata. Nagkahawak kamay pa kayo. Nagpa-picture pa. Ang laki ng ngiti mo. Xiaoyi, nakalimutan mo na ba kung kanino ka? Pinahid ko ang dugo sa gilid ng aking bibig, nagulat at galit. Liruyan, sinusundan mo ako. May sakit ka ba? May sakit ako. Gusto kita ng gusto kita. Bigla siyang naglabas ng cellphone. Nakatutok ang screen sa akin. Mayroon itong litrato. Kani-kanina lang. Nang sapilitan niya akong hinalikan, nag-selfie siya. Nakatulak ako sa pader, naguguluhan, habang nakapikit siya. Hinahalikan ako ng buong puso. Ang anggulo ay tusong-tusong, sobrang malaswa. Iwinagayway ni Liruyan ang kanyang cellphone, nagpakita ng isang demonyong ngiti.
Maganda ang kuha, di ba? Sa tingin mo, kung ipapadala ko ang litratong ito kay Bainimbing sa labas, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ang kanyang minamahal na kuya ay nakikipaghalikan sa kanyang ex-girlfriend sa loob ng banyo. Nanindig ang balahibo ko. Baliw na ang babaeng ito. Hindi mo gagawin yan. Tingnan natin kung maglalakas loob ako. Nakatutok ang kanyang daliri sa send button. Kaya makipag-date ka na lang sa akin. Huwag mo nang isipin yang batang babaeng yan. Hindi kanya kayang panghawakan. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Napatawa ako. Namangha ako sa kanyang walang hiyang lohika. Liruyan, hindi ba't isa kang Diyosa noon? Saan mo natutunan ang ganitong klaseng pananakot? Kumindat siya ng nakakatuwa. Biglang nawala ang kanyang pagiging abnormal, napalitan ng pagiging tuso na parang dalaga. Pero kailangan ko pa rin bang magpasalamat sa'yo? Noong nakaraan, noong nakipagrelasyon ako sa isang tao, mayroong isang nakatagong folder sa computer niya na may pangalang mga materyales sa pag-aaral. Mas maganda pa ang mga eksena doon kaysa dito. Marami akong natutunan, namula ang aking mukha. Natahimik ako. Iyon pala ang mga guro ko. Nakita niya pala lahat. Gusto mo bang ipakita ko pa sa'yo ang iba pang mga natutunan ko? Dumausdos pababa ang kamay niya sa dibdib ko, mapangakit ang tingin. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Nagngangalit, ang tapang mo, pinagbabantaan ni Liruyan. Naging tapat ako sa loob ng 2 araw, pero yang si Baijian, walang kaalam-alam sa panganib ng isang digmaan. Niloko na naman niya ako papunta sa bahay nila. Uy, Xiao, sorpresa. Sobrang laking sorpresa. Patago niya akong itinulak sa kwarto ni Bainingbing. Ang kapatid ko, para sa'yo. Grabe ang ginastos. Subukan mo lang na hindi sumunod, makikipagkaibigan na ako sa'yo. Pagkasabi niya noon, sinarado niya ang pinto ng malakas. At napakabait pa niyang sumigaw mula sa labas, ate, samantalahin mo ang pagkakataon. Gawin mo na ang lahat. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto, tulala. Malabo ang ilaw sa kwarto, nakasara ang kulay rosas na kortina. Puyay! Isang malambing na tawag ang narinig ko mula sa likuran ko. Lumingon ako. Muntik na akong magdugo ang ilong. Nakatayo roon si Bainingbing, hindi niya suot ang kanyang karaniwang damit na lolita. Mayroon siyang sungay ng demonyo sa ulo at nakasuot ng itim na hapit na katad na damit na tumatakip sa mahahalagang parte ng katawan. Ang kanyang pang-ibaba ay isang napakaikling leather shorts na nakakabit sa itim na garter stockings na mahigpit na bumabalot sa kanyang magandang hugis na mga binti. Sa kanyang kamay ay mayroon din siyang isang maliit na latigo na may maselan na pagkakagawa, isang succubus. Ito ay isang tunay na succubus cosplay, ibang-iba sa kanyang karaniwang matamis at walang muwang na imahe. Ang visual na impact na ito ay parang bombang nuklear. Namumula ang mukha ni Bainingbing. Halata ring ngayon lang siya nagsuot ng ganito. Medyo nahihiya, pero mas nangingibabaw ang pagiging matapang. Iwinasiwas niya ang maliit na latigo sa kanyang kamay, kinagat ang kanyang labi, at dahan-dahang lumapit sa akin. Kuya, gusto mo ba? Ito ang espesyal kong inihanda para sa'yo. Lumapit siya sa akin, marahang ipinagpatong ang latigo sa aking balikat, iginuhit ng kanyang mga daliri ang aking dibdib. Kuya, marami rin akong natutuhan. Anong gusto mong subukan? Nanuyo ang aking lalamunan, bumilis ang tibok ng puso ko na halos sasabog. Sinumang lalaki na makakita nito ay mabibighani, pero nananatili pa rin akong matino. Kung may mangyari, tiyak na susugurin ako ni Liruyan. Sunod-sunod akong umatras, ikinaway ang aking kamay sa manekine ko. Bunso, huwag kang ganyan. Masyado pang maaga. Mahina ang puso ni kuya, hindi niya kaya ang ganitong gulat. Ano ba yan? Matanda na si kuya. Talagang hindi ko kayang kontrolin ang baril mamaya sa laro. Magpalit ka ng damit, magpalit ka ng normal. Hindi nagpapatalo si Bainingbing. Dumikit siya sa akin. Hindi, gusto talaga ako ni kuya. Diretso na ang mga mata mo. Kaya ko to. Noong malapit na akong magkamali dahil sa pagtatanggol sa sarili. Binuksan ng isang tao ang pinto sa isang sipa. Natakot kami ni Bainingbing. Sabay kaming nagulat. Nakatayo si Liruyan sa pinto. Kagagaling lang niya sa labas. Suot pa rin niya ang kanyang trench coat, hawak ang kanyang bag pero sa sandaling ito. Kasing itim ng ilalim ng kawali ang kanyang mukha. Nang makita niya ang eksena, bunso. Hawak ang latigo, dumidikit sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas na parang kutsilyo, nakamamatay. Bainingbing, anong ginagawa mo? Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Talagang gumalaw ang kisam. Natakot si Bainingbing kaya nabitawan niya ang latigo. Ate, bakit ka nakabalik? Hindi nag-aksaya ng oras si Liruyan. Mabilis siyang sumugod papasok. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng kanyang kapatid at agad na hinawakan ang aking tenga. Aray, dahan-dahan lang. Para siyang si Lindaio. Hinila niya ako palabas mula sa yakap ni Bainingbing. Ang lakas mo pang sumigaw. Xiaoyi, isa kang manyakis. Sinasamantala mo ang pagkakataon para manloko ng kapatid ko. Gaano pa lang siya katanda? Pinapasuot mo siya ng ganitong malaswang damit. Sumama ka sa akin.
Ngayon, babalatan kita. Maniwala ka. Sa sala. Parang nasa hukuman ang kapaligiran. Ginawa ni Liu Ruyan na bola ang ilang libong pisong maid outfit. Itinapon sa basurahan. Bawal mo nang isuot ang ganitong bagay. Kukunin ko na yan. Naluluha si Bai Ningbing sa kanyang mga mata. Akin yan. Ang mahal kaya. At gusto ko yan. College na ako. May karapatan akong hanapin ang aking kaligayahan. Hindi siya ang kaligayahan mo. Sigaw pabalik ni Liu Ruyan, bumaling at tinitigan ako. At ikaw, sumama ka sa akin. Muli niya akong hinila papasok sa pamilyar na silid na yon. Pamilyar na recipe, pamilyar na lasa. Muli akong na-wall slam. Galit na galit si Liu Ruyan ngayon. Pula ang kanyang mga mata na parang kuneho. Mahigpit niya akong pinipigilan. Nanginginig ang kanyang boses. Xiao Yi, talagang nagmamadali ka na ba? Kahit sino na lang basta babae, okay lang sayo. Kahit kapatid ko, bakit hindi mo ako kayang tingnan ulit? Ganoon ba ako kasuklam-suklam sayo? Sabi niya habang susubukang halikan ako, may halong desperadong pagkabaliw. Kung natulog ka sa akin, dapat kang managot sa akin. Dati akong sayo, dapat sayo rin ako sa hinaharap. Huwag mo nang subukang manloko ng iba. Galit na galit ako sa sunod-sunod niyang kalokohan. Ang lahat ng aking pagpipigil ay sumabog sa sandaling ito. Ako ay isang lalaki. Hindi isang laruan. Bigla akong naglakas at itinulak siya. Ang lakas ay nagdulot sa kanya na bumangga sa aparador, gumawa ng tunog na pak. Pero walang pag-aalinlangan kong tinakpan siya gamit ang aking kamay. Halos mawasak ang aking kamay. Natigilan si Liu Ruyan. Tinitiis kita. Isang salita lang ang sinasabi ko, kaya mong sumagot ng 10. Pinapagalitan mo ako dahil wala akong pera, dahil hindi ako marunong magpakilig, dahil wala akong utak, dahil isa akong straight man. Okay, pagbibigyan kita. Umalis na ako. Anong klaseng hanap ang gusto mo? Lalo akong nagiging emosyonal habang nagsasalita. Namumula rin ang mga mata ko. Umatras na ako. Handa na akong magsimula ng bagong buhay. Bakit kailangan mo pang sumaklolo sa akin? Sa anong karapatan na basta mo na lang ako itapon at kunin muli? Tao rin ako. May dignidad din ako. Sabi mo maghahanap ka ng bagong boyfriend. Pinayagan ba kitang umalis? Sa anong karapatan mo akong pigilan ngayon sa paghahanap ng bagong girlfriend? Kahit pa kapatid mo siya, kalayaan ko pa rin yon. Ito ang unang pagkakataon na nawala ako sa sarili ko sa harap niya. Noong kami pa, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ko. Nanginginig ang labi ko pero walang lumalabas na salita. Ang kanyang pagmamalaki ay nawasak ko sa sandaling ito. Nakita ko ang kanyang nasaktang ekspresyon at nakaramdam ako ng kaunting awa. Pero agad ko itong pinigilan. Hindi ako pwedeng magpakita ng awa. Ang magpakita ng awa ay ang pag-uulit ng pagkakamali. Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Pagkasabi ko nito, bigla akong tumalikod. Binuksan ko ang pinto at umalis nang hindi lumilingon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ako pinigilan. Parang tumahimik ang buong mundo. Pagkaalis ko noong araw na yon, binlock ko ang lahat ng contact information ni Liu Ruyan. Naglaro ako sa internet cave sa loob ng 3 araw. Hanggang sa ika-4 na gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jiang Minyu. Siya ang aking senior at matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Siya ang nagtulak sa aming dalawa noon, Xiao Yi. Pumunta ka agad sa night bar. May nangyari. Nagmamadali ang boses ng senior. Magulo at nakabibingi ang background. Anong nangyari? Kinabahan ako. Sobrang lasing si Liu Ruyan. Hindi mapigilan. Kanina pa umiiyak. Nananapak pa ng gamit. Magpapatawag na ng pulis ang manager. Puntahan mo na at ilayo mo itong baliw na ito. Ayaw ko sanang makialam, pero nang marinig kong magpapatawag na ng pulis, napabuntong hininga pa rin ako. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pagdating ko sa bar, nakita ko agad si Liu Ruyan sa loob ng private room. Sobrang lasing na siya. Nakahiga siya sa mesa. Puno ng mga basyong bote ng alak ang sahig sa tabi niya. Ang dating mayabang na babae na parang isang peacock. Ngayon ay parang isang inabandunang pusang kalye. Xiao Yi, bastos ka. Malabo niyang sinasabi habang nagmumura. Gulo-gulo na ang makeup niya dahil sa kaiyak. Parang panda. Lumapit ako. Halo-halo ang nararamdaman ko. Nang marinig niya ang mga yapak, hirap siyang tumingala at sumilip sa akin. Bigla siyang ngumiti. Parang tanga. Xiao Yi, dumating ka na. Paikay-ikay siyang tumayo. At yumakap sa akin. Mahigpit na hinawakan ang baywang ko. Umiiyak, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Pinahid niya ang lahat ng luha at sipon niya sa damit ko. Susundin na kita sa lahat ng bagay. Hindi na ako magagalit. Kaya ko ring maging matamis tulad ng kapatid mo. Malambing. Gusto mo rin ba ako? Huwag mo akong iwan. Magsusori na ako sa lahat ng bagay. Huwag mo akong iwan. Natigilan ako. Sa 3 taon naming magkakilala, hindi ko pa siya nakitang ganito kababa. Ang dating reyna. Nagmakaawa sa akin na huwag siyang iwan. Biglang sumagi sa isip ko ang isang masamang ideya. Sa ganitong klaseng eksena, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng souvenir.
Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang video mode. Liruyan, anong sinasabi mo? Lakasan mo. Hindi ko marinig. Umiiyak siya sa harap ng kamera. Sabi ko nagkamali ako. Aso ako ni Xiaoyi. Aw aw aw. Kahit galit pa rin ako, muntik na akong hindi mapigilan ang aking pagtawa sa sandaling ito. Nasa akin na ang ebidensya. Malapit na ang araw na ako ang magiging amo. Pagkatapos kong mag-record ng video, inalalayan ko siya. Sabi ko kay Jiang Minyu, Senior, anong gagawin natin? Ihatid mo siya sa bahay. Kumaway si Jiang Minyu na may pandidiri. Ihatid mo sa bahay ko. Kung makikita siya ng mga magulang niya sa ganitong itsura, papatid nila ang mga binti niya. Saka ikaw lang ang kilala niya ngayon. Hindi ko siya kayang buhatin. Sige na nga, binigyan ako ni Jiang Minyu ng address at password. Ihatid mo muna siya sa guest room. Aasikasuhin ko muna ang mga bayarin dito bago ako bumalik. Huwag kang magsamantala ha. Inirapan ko siya. Inalalayan ko si Liruyan na parang basahan at sumakay ako ng taxi papunta sa bahay ng senior ko. Inihiga ko si Liruyan sa kama. Mas nakakapagod pa kaysa tumakbo ng isang marathon. Para siyang pugita basta bumitaw ako. Agad siyang kakapit. Sa wakas, bumitaw. Inihagis ko siya sa kama, pawis na pawis. Pagtalikod ko pa lang para umalis. Biglang may narinig akong tunog sa likod ko, click, naglalok. Agad akong lumingon at tumakbo sa pinto. Pilit kong binuksan ang seradura, nakalock. Narinig ko ang boses ni Jiang Minyu sa labas ng pinto. Xiaoyi, nilock ko ang pinto. Senior, ano ba? Palabasin mo ako. Magtatay ka. Sigaw ni Jiang Minyu sa labas ng pinto. Hindi pa ba tapos ang kalokohan niyong dalawa? Nakakainis na. Ngayong gabi, kailangan niyong linawin ang lahat. Bawal lumabas, para hindi niyo ako pahirapan araw-araw. Hoy! Labag yan sa batas. Kung lumabag ako sa batas, ano nang gagawin mo? Kung kaya mo, tumawag ka ng pulis para arestuhin ako. Lumalayo ang mga yabag. Sumandal ako sa pinto ng walang pag-asa. Anong klaseng gulo to? Tinulong ako ng best friend ng ex ko. Sa loob ng kwarto ng ex ko. At lasing pa ang ex ko. Hindi tama ang pangungusap na to. Sa pagkakataong ito, umungol si Liruyan na nasa kama, tubig mainit ni. Nagsimula siyang tanggalin ang kanyang damit. Agad akong tumakbo para pigilan ang kanyang kamay. Ninang, huwag kang magulo. Naramdaman niyang may tao sa tabi niya. Agad siyang umakyat sa akin at niyakap ang aking leg. Nakayakap siya sa akin. Nakadikit sa akin ang kanyang nag-init na katawan. Hinalo ng amoy ng alak ang kanyang pabango na rosas. Diretso itong pumapasok sa ilong ko. Para itong biological weapon na may kasamang psychological attack. Xiaoyi, nahihirapan ako eh. Gumigil siya sa yakap ko. Parang kuting na nagmamakaawa. Dumampi ang kanyang mainit na hininga sa aking batok. Nagdulot ito ng panginginig. Normal akong lalaki. Sino ang makakatiis? Liruyan, magising ka. Sinubukan kong itulak siya palayo pero mahigpit ang kanyang yakap. Ikinawit pa niya ang kanyang mga binti sa aking baywang. Ayos lang. Hindi ka rin naman makakatakas. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. Nabasa ng kanyang mga luha ang aking shirt. Miss na kita. Huwag kang umalis, gay. Sa pakikinig sa kanyang mga bulong na may halong pag-iyak, gumuho na rin sa wakas ang depensa ko. Bumuntong hininga ako at hindi na nagpumiglas. Hinayaan ko na lang siyang yakapin ako. Ang gabing yon ay parang impyerno. Lasing siya at hindi mapakali. Mayat-maya sisipain ang kumot, mayat-maya iinom ng tubig, mayat-maya gusto akong yakapin. Ang braso ko ang ginawang unan. Nagpagulong-gulong pa siya sa akin. Ungol siya ng ungol. Pinigilan ko ang galit ko buong gabi. Kinailangan ko pang maging katulong para pagsilbihan siya. Sa pakikinig sa kanyang paghinga na unti-unting kumalma. Sa pagtingin sa kanyang payapang mukha habang natutulog, parang nakaramdam ako ng matagal nang nawalang kapayapaan. Sa totoo lang. Basta hindi siya nagsasalita ng masasakit na salita, medyo cute naman siya. Kinabukasan. Nagising ako dahil nakikiliti ako. May kung anong gumigiling sa mukha ko. Antok pa akong dumilat. Isang malaking magandang mukha ang nasa harap ko. Wala pang 5 sentimetro ang layo. Gising na si Liruyan. Ginagamit niya ang kanyang buhok para kilitiin ang aking ilong. Malinaw ang kanyang mga mata. Pero may halong komplikasyon. Napaka-awkward ng posisyon namin ngayon. Nakahiga ako sa kama. Nakapatong siya sa akin. Nakapatong pa ang isang binti niya sa pagitan ng aking dalawang hita. Tumahimik ang paligid sa loob ng 3 segundo. Namula agad ang mukha ni Liruyan. Parang hinog na mansanas. Pero hindi maitatanggi na matibay ang kanyang loob. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon. Sa halip agad siyang kumalma. May bahid pa ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Good morning, sabi niya habang nakatayo sa harapan ko at tinitingnan ako. Good morning. Lumunok ako. Gusto ko siyang itulak palayo. Pwede bang bumaba ka muna? Hindi. Buong tapang niya akong pinigilan. Xiaoyi, natulog ka sa tabi ko buong gabi. Kailangan mong managot sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Anong sinasabi mo? Ikaw ang lasing kagabi. Ayaw mo akong bitawan.
Ako ang biktima dito. Hindi ko alam ang nangyari noong lasing ako. Nagsimula siyang magsinungaling. Basta pagising ko, nasa kama kita at yakap mo ako. Yan ang katotohanan. At saka, mag-isa tayong dalawa sa kwarto. Hindi mo ba masasabi na wala kang ginawa sa akin? Tinaasan niya ako ng kilay. Para bang sigurado siyang mananalo siya. Hoy, nanghuhula ka lang ah. Naalala ko ang kahapon. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Halika, halika. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Binuksan ko ang video at nilakasan ang volume. Sa video, umiiyak si Liu Ruyan na parang isang emoji, sumisigaw ng "Ako ang aso ni Xiaoyi, aw aw aw." Biglang namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Halata ang katotohanan. Inabot niya ang telepono para agawin kay Xiaoyi. "Siraulo ka, sinaktan mo ako, handa ako." Tinaas ko ang telepono. Imposibleng burahin ang bundok. Ito ang pamana ko. Nakangisi ako habang lumalapit sa kanya, pinapanood ang kanyang pagkapahiya at galit. Ang sarap sa pakiramdam. Binibining bay, sabihin mo nga, sino ba talaga ang may pananagutan sa isa't isa? Ikaw ba ang magiging aso ko? Kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang labi, nakatitig sa akin. Puno ng kahihiyan at galit ang kanyang mga mata, pati na rin ang bahagyang pagpayad. Pagkatapos ng ilang sandali, para siyang lobong nawalan ng hangin, ibinaba niya ang kanyang ulo sa aking dibdib, malungkot ang boses. Ako ang mananagot sa iyo, okay? Hindi na ako magiging masungit. Susundin din kita at babawiin kita, okay? Nang marinig ko ang mga salitang ito, ang anumang sama ng loob sa aking puso ay tuluyang nawala. Itinabi ko ang telepono at niyakap siya sa kanyang noo. Hinalikan ko siya ng mahina. Okay, iuwi ko ang kasalukuyan kong kasintahan. Pagpasok ko, si Bainingbing lang ang nanonood ng ngi sa sala. Nang makita niya kaming magkasama, at nakasuot pa rin si Liu Ruyan ng kanyang damit kahapon, at medyo magulo ang kanyang buhok. At suot pa ang aking jacket, biglang nagbago ang ekspresyon ni Bainingbing, puno ng pagtataka, kabalisaan at bahagyang sama ng loob. 8. Kuya Xiaoyi, kagabi. Hindi pa nakakapagsalita si Liu Ruyan. Sumabat agad ako. Ayoko nang bigyan ng ilusyon ang batang babaeng ito. Mas mabuti nang masakit sa simula kaysa sa huli. Ningbing, tiningnan ko siya. Sinabi ko ng seryoso, may gusto akong linawin sa'yo. Parang may kutob na si Bainingbing. Ayoko makinig. Ningbing. Paumanhin, palagi lang kitang itinuturing na kapatid. Dati. At ngayon din nagkabalikan kami ng ate mo. Sa mga salitang ito, agad na tumulo ang luha ni Bainingbing. Bakit? Ano ang mali sa akin? Mas bata ako sa ate ko, mas malambing. Marunong pa akong magluto, marunong din akong mag-cosplay. Susugod na sana siya. Biglang humakbang si Liu Ruyan at humarang sa harap ko. Tapos, sa harap ng kanyang kapatid, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking leeg, tumingkayad. At binigyan ako ng isang dominante at mapagmahal na halik. Malutong at malakas ang tunog. Hindi rin ako nag-atubili. Niyakap ko ang baywang ni Liu Ruyan at masiglang tumugon sa halik. Ang halik na ito ay isang anunsyo at isang demonstrasyon. Natulala si Bainingbing. Nakabuka ang kanyang bibig na parang titik, nakalimutan na niyang umiyak. Bigla, bumitaw sa akin si Liu Ruyan at mayabang na sinulyapan ang kanyang kapatid. Ang kanyang tingin ay parang nagsasabi, "Bata, para makipagkumpetensya sa ate mo, napakabata mo pa. Sige na, huwag ka nang tumingin. Hindi ito para sa mga bata." Tinapik ni Liu Ruyan ang aking dibdib. Pumunta ka sa kwarto ko at hintayin mo ako. Makikipag-usap lang ako sa kapatid ko tungkol sa mga babaeng bagay. Tumango ako at sumunod na pumasok sa kwarto. Pagkasara ko ng pinto, narinig ko ang pag-uusap ng magkapatid. Nagrereklamo si Bainingbing habang umiiyak. Nakakainis kang ate. Nakipagrelasyon ka sa isang Tauren warrior. Siya dapat ang aking Prince Charming. Inagaw mo siya. Tumawa ng mahina si Liu Ruyan, tamad at mayabang ang kanyang tono. Kapatid, napakabata mo pa. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto, magkasama na kami ng iyong bayaw sa kolehiyo. Alam ko ang bawat nunal sa kanyang katawan. Ano ang ipangalaban mo sa akin? Dahil lang ba sa kabinet mo ng mga costume? Ang demonyo kong kasuotan ay talagang patok. Siguradong magugustuhan ito ng bayaw mo. Hila! Maganda ang damit mo. Kukumpiskahin ko. Isusuot ko ito mamaya sa iyong bayaw. Para malaman mo kung ano ang tunay na nakakahumaling. Ibalik mo sa akin. Kung gusto mong isuot, magbayad ka. Ito ang aking orihinal. Walang halaga ang iyong orihinal. Mas mahalaga ang talento ko. Naghihintay ako sa silid, paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Liu Ruyan kanina. Mamaya, isusuot ko ito sa bayaw ko. Talaga? Reyna nagiging demonyo. Ang ganda ng tagpo na ito, hindi ko kayang isipin. Hindi pa nagtatagal, bumukas ang pinto. Napahinto ako sa paghinga. Pumasok si Liu Ruyan. Suot na niya yon. Yung costume ng demonyo na pinulot niya sa basurahan. Aminin ko, mas matindi pa rin ang karanasan. Kapag suot ni Bainingbing ang damit na yon, parang batang nagtatago at sumusuot ng damit ng matanda. Pero kapag suot ni Liu Ruyan, purong pita.
Mahigpit na nakabalot ang itim na katad sa kanyang mga kurba. Ang itim na katad ay bumabakat sa laman ng kanyang hita. Hindi nakakadagdag sa kapansanan ang sungay ng demonyo sa kanyang ulo, sa halip ay nagdaragdag ito ng kapilyuhan. Hawak niya ang maliit na latigo, umiikot ang kanyang mga mata, bawat hakbang niya ay puno ng alindog. "Kumusta, bayaw?" Ginaya niya ang tawag ng kanyang kapatid. Sadyang pinahina ang kanyang boses, may bahid ng garalgal at pangakit. "Maganda ba?" Parang umakyat ang init sa ulo ko, malapit nang bumulwak ang dugo sa ilong ko. Sino ang hindi matutukso? Sinong lalaki ang hindi matetest sa ganito? Paulit-ulit akong umiling, hindi mapakali. Magpalit ka agad." "Bakit? Ayaw mo ba?" Lumapit si Liruyan, dahan-dahang dumampi ang latigo sa aking baba. "Hindi sa ayaw ko, sobra lang akong nagugustuhan. Hindi kaya ng puso ko." Agad kong kinuha ang coat sa tabi at ibinalot sa kanya. "Magbihis ka na. Baka ginawin ka." Napatawa si Liruyan, halos mamatay siya sa kakatawa. Itinikom niya ang coat at tinaasan ako ng kilay. "Di ba sabi mo wala kang gusto sa ate ko? Bakit sa ganitong ate meron ka?" Namula ang mukha ko. Isiniksik ko ang ulo ko sa lig niya. Kahit sino may gusto sa isang mabait na babae. Maliban na lang kung bakla siya. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Niyakap ko siya. Nararamdaman ko ang temperatura ng katawan niya sa ilalim ng coat. "Konting lambing mo lang, hindi na ako makakapigil. Hindi mo na kailangang maging sobrang sexy." Bumulong ako sa kanyang tainga niya, dinagdag ko pa na may halong panunuya. "Lalo na't madaling magkainitan kapag araw. Pwede mong suotin sa gabi." Ang mukha ni Liruyan biglang namula. Pinitik niya ang noo ko. "Ang landi mo. Dati hindi ka naman ganyan kadesperado. Ngayon ang sama-sama mo na. Kasalanan mo rin." Nagtawanan kami at nagkulitan. Nandito na ang kawawa. Inayos namin ni Liruyan ang aming mga damit at lumabas ng kwarto. Nakita namin si Baijian na nakikinig sa pader na masayang-masaya. Kasunod niya si Bainingbing na malungkot. Nang makita niya kaming nakatayo ng magkatabi, at ang kamay ko ay hawak ni Liruyan. Natigilan si Baijian. Halos lumuwa ang mga mata niya. Tumingin siya sa magkahawak naming kamay ni Liruyan. Parang nakakita siya ng alien. "Laoxiao," lumapit siya sa akin. Hinila niya ako sa tabi. Bumulong siya na may halong takot. "Pare, nababaliw ka na ba? Paano mo nagustuhan ang ate ko?" Masyado siyang matapang. Hindi siya nagtitira ng buto. "Di ba ipinakilala ko na sa'yo ang kapatid ko? Nasaan na ang kapatid kong maganda at maamo? Ayaw mo na ba sa kanya?" Lumingon siya kay Bainingbing. Nakangiwi si Bainingbing. Tumingin siya sa akin na may pagmamakaawa. Parang may pag-asa pa siya. Umubo si Liruyan. Lumapit siya. Tiningnan niya si Baijian ng masama. "Gusto mo bang masaktan? Nilalait mo ako sa harap ko." Kinuyom ni Baijian ang kanyang leg. Pero itinayo niya pa rin ito at gustong hikayatin akong umiwas. Tumingin ako sa kanya na may halong paghihinayang. Hindi ko mapigilang tumawa. Panahon na para umamin. Tumayo ako ng tuwid. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Liruyan. Itinaas ko ito sa harap ni Baijian. "Baijian, may gusto akong sabihin sa'yo. Kami ng ate mo. Simula pa noong college magkasama na kami. Naghiwalay kami dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ngayon nagkabalikan na kami." Ang mga salitang ito ay parang kidlat sa maaliwalas na kalangitan. Nanlaki ang bibig ni Baijian. Halos mahulog ang kanyang baba sa lupa. "Ano, dating kayo?" Tinakpan din ni Bainingbing ang kanyang bibig. "Alam ko na dati pa, pero nasaktan pa rin ako nang marinig ko mismo na umamin ka." Tumango si Liruyan na may pagmamalaki. Ipinakita niya sa kanyang mga kapatid ang aming magkahawak na kamay. "Narinig mo ba? Akin siya. Dati. At ngayon. Kaya, wag mo nang subukan ang bayaw mo." Tumingin si Baijian sa akin. Tapos sa kanyang ate. Gumuho ang kanyang mundo. Sabi ko ng aba kung bakit parang takot ka sa kapatid ko, si Yaoi. "Gusto mo pala yung inaapi." Sinipa ni Liruyan. "Umalis ka na. Kung nagbalikan na tayo, dapat may proseso." Pumili kami ng weekend. Bitbit ko ang regalo na pinaghandaan ko, hawak ang kamay ni Liruyan, nang pormal akong bumisita. Nasa bahay ang mga magulang ni Bai dahil nag-research ako. Ang mga tsang binili ko at mga gamit sa balat ay tumama sa puso ng aking mga magiging biyenan. Nagluto pa ako at tinulungan ang aking magiging biyenang babae. Sa paghiwa at pagluto, napakahusay ko. Wala silang masabi. Sa hapagkainan, masaya ang lahat. Tuwang-tuwa sa akin ang aking mga biyenan. Ang biyenang babae sa kanyang manugang ay mas lalong natutuwa. Ang pinakainis pa rin ay si Baijian. Uminom siya ng kaunti at tinapik ang aking balikat na may mukhang naghihinayang. "Bro, gusto ko lang makatulong noon. Ipinakilala ko sa iyo ang napakalambot kong kapatid. Bakit ba ang tigas ng ulo mo at gusto mong pakasalan ang tigre kong kapatid? Hindi ba mas gusto mo ang kapatid ko?" Ang lambot-lambot na matamis na babae ay kitang-kita na gusto mong alagaan.
Hindi na nakatiis si Liu Ruyan at hinawakan ang tainga ni Bai Jian at pinaikot ng 180 degrees. Aray, aray, mapapatid, may gana ka pang magsalita. Ex na niya ako, gusto mo pa bang sirain ng lalaking ito ang kapatid mo? Matapang na sabi ni Liu Ruyan. Ako na lang ang magtitiis sa paghihirap na ito. Ako na ang papasok sa impyerno para sa inyo. Napasigaw sa sakit si Bai Jian. Mali ako. Ikaw ay isang anghel. Ikaw ang buhay na anghel, okay na. Tumawa ang lahat sa mesa. Hindi rin nagpatalo si Bai Ningbing. Kahit natanggap na niya ang katotohanan, sinabi pa rin niya. Okay lang naman kung ako ang magtitiis. Hindi ako takot sa hirap. Ang gusto ko talaga ang hitsura ng aking bayaw. Madalas kitang bibisitahin sa hinaharap. Bayaw, babawi ka sa akin. Isusumbong kita sa ate ko kung hindi ka magiging mabait sa akin. Pagkatapos, kumindat pa siya sa akin. Agad na tiningnan ako ni Liu Ruyan. Pagkatapos, lumingon siya sa kapatid niya at masamang sinabi. Umalis ka. Sa susunod na pumunta ka. Hindi kita papapasukin. Bawal ang magnanakaw, bawal ang kapatid. Narinig mo ba? Ang kanyang pagbabanta ay nakakatawa, ngunit kinikilig ako. Sa hapagkainan, masaya ang aking magiging biyanang lalaki, at pinainom niya ako ng kanyang espesyal na alak. Xiaoyi, maganda ang alak na ito. Mahigpit na kumapit si Liu Ruyan sa aking braso. Nakatabi siya sa akin. Sa may pintuan, tiningnan ako ni Bai Jian na naghatid sa amin. Tiningnan niya ako ng may kahulugan. Tinapik niya ang aking balikat at sinabi, Bro, ingat ka. Tigring asawa at gamot na alak. Patay ka. Sumunod din si Bai Ningbing at sumigaw sa kanyang ate. Ate, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Lasing si Bayaw. Dahan-dahan lang. Tiningnan ni Liu Ruyan ang kanyang kapatid. Huwag kayong makialam. Pagkatapos, lumingon siya at inalalayan ako papasok sa kotse. Maliit ang loob ng kotse at mas malakas ang kanyang pabango. Lumapit siya at ikinabit ang aking seatbelt. Mayroon siyang ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang boses ay nakakakiliti. Mahal, masarap ba ang kinain mo ngayong gabi? Matapang talaga ang alak ng aking ama. Hinila ko ang aking kurbata. Parang mainit pa ang aking paghinga. Sumagot ako, malakas talaga. Medyo naiinitan ako. Dinilaan ni Liu Ruyan ang kanyang labi. Malabo ang kanyang mga mata at nagpapahiwatig. Dapat lang na mainitan ka. Pagdating natin sa bahay, tutulungan kita. Nang makita ko siyang ganito, naputol ang huling tali sa aking isip. Binuhat ko siya at inihiga sa upuan sa gilid. Yumuko ako sa kanya. Huwag ka munang magmaneho. Hindi ako nagmamadali. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang hita. Garalgal ang aking boses. Mahaba pa ang gabi. Masyado pang maaga para umuwi. Natatakot ako na hindi mo kayanin at matutulog ka agad. Tinaas ni Liu Ruyan ang kanyang baba. Puno ng apoy ang kanyang mga mata. Natatakot ako na hindi mo kayanin. Ikaw ang unang matutulog. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmaneho si Liu Ruyan. Umandar ang kotse sa gabi. Alam ko na hindi ako makakatulog ngayong gabi. Kung sino ang hindi makakatiis. Tignan natin.